A day in my life as a full-time content creator mom. This is Sharka Mercada, Merds, Sumbilia, and for today's vlog, samahan niyo po kami sa aming muling bukid serye. Hapon na nga kami nang nakauwi dito sa aming bukid. At eto nga dito kami napasakay sa parang kolong-kolong. At eto masaya nga dito sumakay dahil open at napakahangin. At eto nga pinagmamasdan namin at kami ay nakasakay sa likod. At dahil hapunan na nga ito nung nakauwi kami, pagdating ko sa bahay, ako ay nagluto na nga ng aming hapunanin. Alam niyo ba, pagdating namin ng bahay ay walang tao. Dahil madalas nga talagang naiiwan na lang dito ay si tata. Kaya naman kapag wala siya ay nasa bukid lang siya. Kaasikaso kasi siya ng mga alaga niyang hayop at mga halaman. Kapag nagagayat naman ako, sinubuhan naman ako dito ni daddy. Sweet naman. Dumating na nga si tatay at may dala nga siyang saging. Ito nga ay nagagayat na nga ako nito. Mga lulutuin ko na gulay na panlahok nga dito sa aking papansitin. At alam niyo ba na ang pansit ko, ang kinalabasan nga ay gulay na may konting pansit. Dahil konti nga lang yung pansit at isang hel. Ay liha pala. Ay, nagmemorianda na nga sila daddy. Kaya naman ako sinusubuan niya habang nagluluto dito dahil gutom na nga rin kami. After ko nga magayat ng mga rekado, ako naman ay nag-prepare na nga dito ng gato. Ang ngayon nga talagang madalas ito yung ginagamit nila sa pagluluto ng ulam. Naman sa kanin ay sa rice cooker na lang. Pero meron din naman gas stove dito kaya nga lang talagang mahal ngayon kaya hindi na rin muna sila bumibili. Sa pagluluto na nga nagamit ay gato, kailangan mo ng technique para hindi maglasang uso. Kaya naman kung hindi ka sanay ay huwag mo nang gamitin yan. At eto nga mabalis ko nga lang siyang napaapoy kaya naman dito nagsalang na nga ako ng kawali. Sinalang ko na nga itong sibuyas at bawang. Pagkatapos niya na sinunod ko na nga itong sayote. Sit na may sayote ba? Hinalo-halo ko nga lang tapos nilahukan ko na nga ng mga pampalas. Nilagyan ko nga nitong betchin at saka naman nitong paminta at toyo. Tapos ay nilagyan ko na nga yan ng tubig. Dahil nga nasa bukid tayo at hindi ko nga alam kung ano yung mga recipe na dito. Ito na lang nilagay ko na 4 cubes. Pero hindi talaga ako ganito magluto ng pansit dahil ito nga lang yung mga recipe na meron dito. Nilagay ko na nga ang repolyo. After nun, nilagay ko na nga itong pansit at yan nga lang yung pansit, napakaraming gulay. After kong magluto ay syempre hindi na nakapag-vlog kumain. Eto naman kinabukasan yung pinagkaabalahan naming lutuin para sa aming pananghalian. Naggagayat na nga dito si daddy ng kamatis dahil ipapalaman nga natin ito sa inihaw na tilapia. Syempre nilagyan niya nga rin niya ng sibuyas. At ito nga yung tilapia na aming iluluto. 3 tilapia nga lang yan. Siyempre ang aming major sponsor, ang aking kapatid na sumunod sa akin. Ito nga nagpipiga na nga ng kalamansi itong si daddy dahil lalagay nga niya ito sa pampalaman at saka sa tilapia. At ito nga nilalagyan niya nga ng kalamansi ito para mawala-wala yung mga lansa-lansa ba. At nilagyan niya na nga rin ng oyster sauce itong kamatis. After nun nilagyan niya na rin to ng paminta at betchin. At nilagyan niya na rin to ng magic sarap. Tapos naman nun ay minekos-mekos niya na nga at pinalaman niya na nga yan sa tilapia. Dating nga sa pag-iihaw talagang itong si daddy ang nakatoka. Habang siya naman yung nakatoka sa pag-iihaw, ako naman na magluluto dito ng binagoongan na baboy. May kasamang talong. Una nga ginawa ko ay pinarito ko na itong talong dahil yun nga ang request ng aking kapatid at dahil gusto niya daw ay prito muna daw yung talong bago ko daw ilahok. Habang nagluluto naman ako dun sa loob, ito naman si daddy ay nagpe-prepare na nga dito ng kanyang pag-iihawan. Buti na nga lang talaga marami ding nagawang uling si tatay kaya naman yung uling ay libre na. At dito nga hinango ko na itong unang salang ko ng talong. Pagka ganito kalakas naman talaga ang apoy, napakabilis talagang magluto. Naman talagang tabantayan mo baka naman kasi masunog yung niluluto mo. Yung anak ko nakabantay na talaga doon sa isda. At eto nga yung unang salang ni daddy ng tilapiyang inihaw. Ito na nga lang talaga kami nagsasalang lagi sa labas pagka inihaw. Medyo presko nga ang hangin pagdating dito sa labas. At ayan nga yung unang ihaw ng tilapia. Dito nga binago nga ni daddy yung pesto at nilagay nga niya yung ulo dito sa may mas maraming uling. Habang nagluluto naman dito si daddy ng inihaw at ako nagluluto sa labas, dito naman nakatambay si tatay at ang mga bata. Lalaro nga yung maglolo dito at nagpapaturo nga itong aking bunso kung paano nga ito gamitin. Hindi, mali kasi. Wala kang aasahan. Ganito nga ang laruan ay mahirap ang turuan pagka ganito yung mga edad. Kaya naman mapapatawa ka na lang talaga pag tuturuan mo yung gantong bata.
Nakakatawa din naman pagmasdan ng maglolo dahil bihira na nga lang sila magkita at yan na nga yung banding nila. Laruan nga ng kuya niya yan at parehas nga silang binili pero mas nag-enjoy siya dyan kahit hindi niya kaya. Man yung lolo nag-i-enjoy na. Naglalaro sila, busy naman yung kanyang kuya pag si cellphone dun sa duyan. At eto nga si daddy nag-iihaw na nga. Eto nga yung first batch na naluto na. Natatakam na ba kayo? Tara, kain tayo. Siyempre hindi pa kasi tapos magluto nung isa pang niluluto ko. Ito nga pala yung kapatid ko at pinata pa nga pala yan at yan nga pala yung aming major sponsor. Nabenta ko na nga pala yan. Ala, ginoong negosyo. Talaga dyan, available po yung aking kapatid. At eto nga doon sa loob ako'y nagluluto at sinangkot ko nga muna itong baboy. Kasi nilagyan ko siya ng konting langis at ginisa ko na nga rin dyan ng sibuyas at bawang. Pagka ganito nga baboy, mas inuuna ko yung baboy kaysa sibuyas at bawang. Tapos nga nun ay sinunod ko na tong alamang at ginisa-gisa ko nga lang yan. Medyo matagal-tagal nga din ang paggigisa nito dahil yung baboy ay medyo matigas. After nun ay nilagay ko na nga itong kamatis. So, alam kung tama ba itong step na ginagawa ko dahil first time ko nga magluto nito at nilagyan ko na nga ng paminta, bechin. Siyempre wala na yung asin dahil maalat na nga yung alamang. Ano, nilagyan ko na nga lang siya ng konting tubig para lumambot-lambot yung pagkatapos na ito na nga hinangon na nga itong unang nalutong tilapia. Ito na nga yung unang batch, sabi ng kapatid ko ay kumain na nga kami kaso hindi pa luto yung aking binagoongan. Amoy pa nga lang talagang ako'y natatakam na sa amoy nito. Kaya naman sinalang na nga ni daddy itong pangalawang isda. Tapos nga niya isa lang ay tinaob niya na agad. Siyempre hindi. Ano yan, magic? Abangan na si daddy ay nandito sa labas. Ako naman ay nandito sa loob. Luluto pa nga nito. After nga malabog nitong karning baboy ay nilahok ko na rin tong pritong talong. At hinalo-halo ko nga lang yan para naman lumasa yung bagoong doon sa talong. After nga maluto niyan at eto na nga yung pinakahihintay namin. Gutom at excited yun na nga naging reaksyon ng aking bunso. Dahil wala pa nga yung nanay at tatay ko at yung ibang mga kapatid ko. Ito na nga isang kapatid yung nakasalo naming mag-anak. Totoo lang nakakalungkot din na hindi na namin nakakasama masyado yung aking mga kapatid. Kaya naman sa mga bata pa dyan na nakakasama nyo yung kapamilya nyo or yung mga pamilya nyo ay sulitin nyo na habang may mga time pa kayo sa isa't isa. Kapag naging adult na nga kayo, may kanya-kanya na kayong buhay. Kaya naman bihira na nga kayong magkasalo-salo. Gaya nito dahil yung isa kong kapatid nga ay nagtatrabaho sa McDo habang nag-aaral ng college kaya naman hindi siya nakasabay dito. At ang nanay ko naman talaga ay nagtatrabaho bilang maid kaya naman wala pa siya dito at parating pa nga lang. At isa ko naman kapatid ay may asawa na at si tatay naman ay nasa bukid at yung isa kong bunsong kapatid ay nagtatrabaho rin. At eto nga dahil sa gutom namin ay talagang ganadong nga kaming kumain pero isang tilapia nga lang yung naubos namin. Kaya reklamo nga dito yung kapatid ko na sabi niya ang alat daw ng aking binagoongan. Ay maalat talaga yan dahil binagoongan nga. First time ko nga rin daw magluto nun. At yung alamang nga pala ay hinugasan ko din ng isang hugas. Kaya nga lang gusto ng kapatid ko ay hugas na hugas para hindi na daw kaalatan. Enjoy na enjoy dito ang mga kids at gustong-gusto nga nila yung inihaw na isda. Sayang nga lang talaga hindi kami nakapag-swimming dahil itong aking anak ay may pneumonia. Kaya naman walang naganap na swimming na itong Sabado de Gloria. Pil na pil pa man din ng summer ngayon dahil sobrang init na talaga. At tapos nga kumain na ito nga itsura ng anak ko puro nakahanin sa dami. Hindi ko nga ay mamaya habulin ka na ng manok para tukain. Tapos nga kumain, ito naman yung pinagkaabalahan ko. Pinagtitiklob ko nga yung mga damit na iniwan namin dito. Naku po, kinain na nga ng mabait. Ito namang bunso ko talaga pag ako'y nagtitiklop talagang nakikitiklop yan. Pero hinahayaan ko na nga lang din yan tumulong para naman bata pa lang ay matuto na. Nakakatuwa nga, mabilis nga talaga siyang matuto pagdating sa mga gantong gawain. After naman niya nung merienda na, ito nga yung merienda namin. Ini-slice nga lang namin tong saging at ginawa nga namin parang french fries. Saging fries pa, banana fries. Dahil request nga ito ng kapatid ko, siyang gumawa at ako naman ang nagluto. At nung hapon naman na ito, nagbalot na nga ako na dito ng lumpia. Lumpiang ubod nga pala yan. Hindi ko na rin napakita yung video dahil marami nga din akong ginawa. Yung nga pala nakatikim dito, yung lumpiang ubod. Ubod nga pala yan ng new. Hapon na nga ay hindi na nga kami nakapaghapunan at nampak na nga lang kami nitong aming ulam. At dito nga sumisingit yung anak ko, kakain daw ako ng pizza kunyari. Ito naman pinagbigyan ko na. Yung mga kinabukasan ng umaga, dito na nga lang kami naghalmusal. Dahil nagagayak na nga kami pa uwi dahil may birthday party pa nga kaming pupuntahan.
Madalas talaga dito kami nag-uumagahan sa may duyan dahil masarap nga yung hangin dito at malamig-lamig kaysa sa loob ng bahay. At eto nga yung birthday party na napuntahan namin at hindi na nga rin ako masyadong nakapag-video dahil nga pagod na at puyat din. Salamat nga pala kay paring Iboy at maring Joan na hindi kami laging nakakalimutan tuwing may birthday party sila. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muli. Don't forget to share, like, comment, and follow. Bye! Palakpakan naman na picture na picture. Ayan, sana maging